Kanina pa palakad-lakad si Charlotte sa sala dahil sa pag-aalala sa kanyang boss. Pasado alas 11 na kasi ng gabi, wala pa rin ito. Hindi niya alam kung napano ito o ano na ba. Kahit naman may kasungitan ito ay hindi pa rin niya maiwasang mag-alala para rito. Nakailang init na siya ng nilagang baboy na niluto niya kanina, pero hindi pa rin ito dumarating. Kahit siya na hindi na rin makuhang kumain ng pananghalian ay hindi alintana ang gutom kahit pa kanina pa nag-aalburuto ang tiyan niya. Nangangali na ang kanyang paa kaya naman naupo siya sa sofa. Ngunit bigla rin siyang napatayo nang marinig niya ang pagbukas ng main door. Niluwa nito ang kanyang boss na halos hindi na makagulapay sa paglalakad. Biglang may bumundol na kaba sa kanyang dibdib. Sa kanyang isipan, dapat niya itong iwasan dahil baka kung ano na naman ang mangyari sa kanila. Ngunit muntik na itong matumba kaya napatakbo siya para lalayan ito. Niyakap niya ang bewang nito at isinampay naman sa batok niya ang isang braso nito. "Uy, salamat ha. Kaya ko pa naman eh. Medyo nahihilo lang ako." Parang sira nitong sabi sa kanya habang nakangiti. Nahiling tuloy niya na sana'y lasing na lang ito palagi para sa ganun. Palagi lang itong nakangiti sa kanya. Gosh, super bango pa rin niya kahit lasing. Saka maswabe ang amoy ng bibig niya kahit may halong konting alak. Sabi niya sa sarili. Hindi niya maiwasang hindi makaramdam ng kilig ngayong malapit na ito sa kanya. "Tayo na po sa kwarto niyo, sir." Kunwari seryosong sabi niya. Pero ang totoo, kanina pa napakalakas ng kabog ng kanyang dibdib at biglang parang sine na nag-flashback ang mga nangyari sa kanila kaninang umaga. Kaya naman ngayon ay pulang-pula ang mukha niya. Hindi naman siya nahirapan sa pag-akay patungo sa kwarto nito. Nahiga din niya ito ng maayos. Medyo basa na ng likod ang pawis nito kaya kahit kinakabahan ay pinilit niyang hubarin ang pang-itaas nito at pantalon. Maging ang sapatos nito ay tinanggal niya rin. Napalunok siya nang wala sa oras nang masilayan niya ang maskulado nitong katawan. Napakagwapo nito habang nakapikit. Kaya heto't lalong bumilis ang kabog ng kanyang puso. At lalong tila nanuyo ang kanyang lalamunan nang mapagdako ang mga mata niya sa boxer nitong mababakat ang bahagyang pamumukol ng bagay na natatakpan nito. "Maxine! Maxine!" Sambit nito na tila may binabanggit na pangalan. Lumabas siya ng kwarto nito para uminom ng tubig. Ewan ba niya, tila bigla siyang nauhaw nang makita ang kakisigan nito. Kumuha din siya ng tubig na maligamgam na gagamitin pampunas para dito. Hindi niya alam kung saan nakalagay ang mga towel nito, kaya minabuti niyang kumuha na lang ng towel sa mga gamit niya. Malakas naman ang aircon pero hindi niya maintindihan kung bakit. Pawis na pawis ang lalaki. Kaya kinapa niya ang noo nito. Nagulat siya na mapagtantong may lagnat pala ito. Sinimulan na niya itong punasan sa mukha. Umuungol pa rin ito. Nang matapos ay nagpasya siyang kumuha ng gamot para painumin. Ngunit patalikod na siya nang biglang may kamay na pumigil sa kanya. "Huwag kang umalis. Dito ka lang, Maxine." Sabi nito sabay kabig sa kanya kaya napaibabaw siya dito. Nanlaki na naman ang matang napatitig siya dito. Mapupungay ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. "Kay tagal kong hinintay na mayakap kang muli. Hinding-hindi ko nahahayaang mawala ka pa ulit sa akin." Malambing na tura ng lalaki. Napansin niya ang pangingilid ng luha nito sa mga mata at maya-maya lang ay pumatak na yun. Mababasa doon ang matinding pangungulila nito. Hindi niya paliwanag ang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Awang-awa siya sa lalaki. Naisip niya na napagkamala na naman siya nito, nakasintahan nitong namayapa na. Doon niya napagtantong, napakalalim pala talaga nitong magmahal. At ng mga sandaling iyon, naramdaman din niya ang nasa kalooban nito. Ipinulupot nito ang bisig sa kanyang bewang, habang siya naman ay nasa ibabaw nito. At ewan niya kung bakit parang tila may mahikang bumabalot sa kanya ng mga sandaling iyon. Unti-unting lumapit ang labi nito sa labi niya at muli ang napakasarap na lasa ng halik nito ay muli niyang nalasahan. Ang malambot at mainit nitong labi ay muli niyang nalasap.
Ngunit humahalo doon ang maalat na likidong nagmumula sa mga mata nito. Hindi na siya nakapag-isip pa. Alam niyang mali dahil hindi siya ang nasa isipan nito ng mga sandaling iyon, kundi ang namayapa nitong kasintahan. Pero ewan ba niya, ang hirap sawayin ang kanyang puso. Nagpatuloy ito sa paghalik sa kanya. Dahan-dahan siya nitong inilapag sa tabi nito. Iniwan nito ang labi niya na parang nais niyang magprotesta. Pinaunan siya nito sa mga bisig nito at mahigpit siyang niyakap. At ilang sandali lamang ay maririnig na ang mahinang hilik nito. Napangiti siya. Hindi naman pala siya dapat kabahan. Marahil sa isip talaga nito siya ang namayapa nitong kasintahan. Pinagmasdan niya ang mukha nito. Napakagwapo talaga nito. Matangos ang ilong. Medyo makapal ang labi na namumula-mula. Malalantik na pilik mata na talo pa ang sa babae. Sino ba naman ang hindi mai-inlove sa katulad nito? Oo, inaamin niyang dati na siyang may paghanga dito. Simula pa lamang noong mapanood niya ang video, ay humanga na talaga siya dito. Pero ngayon kahit halos isang araw pa lamang niya itong nakakasama, kahit napakasungit nito sa kanya, hindi niya may tatangging may kakaibang nararamdaman siya para dito. Lalo pat na ipalasap nito sa kanya ang walang katulad na sarap na sa tanang buhay niya dito lamang niya nalasap. Biglang nag-init ang kanyang pisngi nang maalala ang sandaling iyon na kanilang pinagsaluhan. Gumalaw si Denver. Itinanday sa kanya ang isang hita nito. Sanhi para mapanunok naman ang sunod-sunod si Charlotte. Naramdaman kasi niya ang bagay na matigas na nakatusok sa may puson niya. At alam niya kung ano ang bagay na yun. Pinaglalabanan niya ang antok dahil natatakot siyang makatulog ng tuluyan sa tabi nito. Kaya hinihintay niya na kusang bumitiw ito sa pagkakayakap sa kanya. Ngunit mag-uumaga na hindi pa rin ito gumagalaw. Nawala na rin ang lagnat nito. Mayat maya niya kasi kundamhin ang noon nito. Naghintay pa siya ng ilang sandali hanggang sa hindi niya namalayan na tuluyan na pala siyang nakatulog. Kinabukasan, nagising si Denver na masakit ang ulo. At may naramdaman din siya na tila mabigat na bagay na nakadagan sa kanyang dibdib. Nagmulat siya ng bahagya para lang magulat. Nakatanday ang makinis nitong hita sa kanyang dibdib. Nasa may paanan niya ang ulo nito. Nakatihaya habang nakadipa at malakas na humihilik. Imbis na magalit ay natawa na lang si Denver dito. Nais na niyang bumangon pero hindi siya makagalaw dahil sa hita nitong nasa dibdib niya. Pinagmasdan na lang niya ang dalaga. Mas lalo yata itong gumanda sa paningin niya. Patuloy ito sa paghilig habang panguya-nguya pa ito na tila may kinakain. Pero napaka-angelic talaga ng mukha nito. Kahit ganun ang ayos nito ngayon. Ginalaw nito ang hita. Medyo nakaangat ito ngayon kaya naman hindi maiwasan ni Denver na mapatingin sa maiksi lamang ang short nito na medyo maluwag sa may hita. Kaya malaya niyang nasisilip ang puting panty nito na bahagyan nakalihis sa dapat nitong tabingan. Gayon na lamang ang sunod-sunod na paglunok ng laway ni Denver. Kasunod niyon ang pag-aalburuto na naman ng kanyang alaga. Nasisilip na kasi niya ang hiwa nito at hindi niya maiwasang maalala ang namamagitan sa kanila kahapon. Napakasarap ng katas nito ng kanyang natikman. Maalat-alat na matamis-tamis iyon. At sa tingin niya ay hinding-hindi niya pagsasawaan tikman ang malinamnam na lasa na yon. Bigla niyang naisip ang natuklasan kagabi. Bakit kaya ganito na lang reaksyon ng katawan ko sa kanya? Hindi kaya dahil magkamukha sila ni Maxine? Kaya ganito ang nangyayari sa katawan ko sa tuwing malalapit sa kanya? O di kaya naman ito ang parusa sa akin ng Diyos dahil sa mga naging kasalanan ko noon kay Maxine? Napailing ang kanyang ulo dahil sa naisip. Pero hindi niya hahayaang matalo siyang muli ng init ng laman. Sisiguraduhin niyang hindi mahuhulog dito dahil alam niyang hindi niya ito lubos na mamahalin dahil nag-iisa lamang ang babaeng kanyang pinakamamahal at iyon ay si Maxine. Ayaw niyang gumawa ng isang bagay na pagsisisihan niya sa bandang huli. Kaya iwinaksi niya ang kanyang kung anong kahalayan na sa kanyang isipan. Ginising niya si Charlotte. Tinusok-tusok niya ang hita nitong nasa may dibdib niya gamit ang kanyang hintuturo. Ilang sandali lamang inagising na ito. Tila wala pa sa wisyo nito ang nangyayari dahil nakuha pa nitong mag-unat ng kamay bago bumangon.
Tumingin lamang siya dito na tila walang emosyon sa mukha. Kahit ang totoo ay kanina pa niya pinipigilan ang matawa sa itsura nito. At ganun na lamang ang panlalaki ng mata nito nang ma-realize kung nasaan ito at ano ang itsura nito. Naku, sorry po sir. Bulalas nito sabay nagpakatihulog sa kama. Bahagya naman siyang naawa dito dahil tumama yata ang ulo nito sa sahig. Saninang pagkakahulog nito. Hindi kasi agad ito nakabangon habang hawak ang ulong tumama sa sahig. Tinulungan niya itong tumayo ngunit pinilit niyang maging seryoso ang mukha. Okay lang, iligpitin mo yung kama at maghanda ka na ng almusal natin. Walang emosyong sabi niya at saka walang lingon likod na naglakad patungo sa pinto ng banyo na nasa mismong kwarto niya. Naiwan namang tila nagtataka si Charlotte dahil ang inaasahan niya ay magagalit ang lalaki. Pero nagkamali siya. Natapos nang mag-almusal ang dalawa ngunit wala pa rin silang imikan. Ininit na lang muli ni Charlotte ang ulam na niluto niya kahapon para sa pananghalian. Dapat naman kasi sira ito, sayang lamang kung itatapon. Hinintay niya ang kausapin siya ni Denver o kaya pagalitan ngunit patuloy lamang itong seryoso sa pagkain. Hanggang sa makatapos sila at pumesto ito sa sofa sa binuksan ng TV. Siya naman ay iniligpit ang pinagkainan habang nag-iisip kung paano niya sisimulan ng pakikipag-usap dito. Sir, pwede po ba kayo makausap? Alanganing tanong niya dito. Bakit? Malamig ang boses na sagot nito. Hindi man lang nag-aksaya ng panahon na lingunin siya. Ano po kasi, bali, makikiusap po sana ako na kung pwede ko nang i-advance ang sasahurin ko. Medyo nauutal na sabi niya rito. Hindi ito nagsalita ngunit nakakunot ang noong lumingon sa kanya. Kailangan ko po kasi sir ng pera para sa operasyon ng nanay ko. Kaya sana kung pwede. Nakangiwi niyang pakiusap dito. Lalo namang nagsalubong ang noon nito. Sabihin mo na lang ang totoong rason mo, Charlotte. Hindi yung patuloy mo pa ring iginigit yung kasinungalingan mo. Dumagundong ang boses na sabi nito sa kanya. Ewan niya kung bakit tila umatake na naman ang kasungitan nito. Okay na sana yung seryoso lang ito kahit na hindi siya kinakausap. Naiiyak tuloy siya dahil sa kagaspangan na ugali nito. Paano ba niya magagawang magsinungaling sa kalagayan ng kanyang inay? Pero kailangan na niya ang pera, kaya kahit ano pang isipin nito ay pipilitin niyang mapapayag ito. Nagagalit naman si Denver sa babae. Iisipin pa lang niya na kailangan nito ng pera para lamang sa mga kapritsyo nito. O baka naman may boyfriend ito na kailangan ng pera. Tapos ibibigay lang niya ang pera dito. At handa itong pasukin ng kahit na ano basta kumita lamang ng pera. Para may kunong bagay na tumusok sa puso niya. Dahil sa isiping may boyfriend na ito, tandaan itong gawin ang lahat para mapasaya lamang ang kasintahan nito. Ewan ba niya? Hindi na niya talaga maintindihan ang sarili. Simula nang dumating ang babaeng ito ay nagulo na talaga ang mundo niya. Napatingin siya sa labi nitong medyo nangangatal at sa mata nitong tila nagbabanta ang pagpatak ng luha. Come on, huwag ka na nga magdrama dyan. Kung sinasabi mo sana sa akin ang totoo na gagamitin mo ang pera para sa kapritsyo mo. O baka naman sa boyfriend mo, di sana. Kahapon pa binigay ko na sa'yo. Gaano ba kagaling sa kama ang boyfriend mo para makuha mong pumasok sa ganitong trabaho, ha? O baka naman okay lang ito sa kanya para maahututan ka ng pera. Okay sige, ibibigay ko ang gusto mo. Pangasar na sabi nito, saka padabog na tumayo at nagtungo sa kwarto nito. Naiwan naman ang naiiyak na si Charlotte. Hindi lang pala basta naiiyak. Napaluha na talaga siya dahil sa kaprangkahan ng advance mag-isip niyang boss. Abay kung hindi ba naman sa mga pananalita nito, kala mo kilala talaga siya nito. Sa bagay, siguro talagang masama lamang para dito ang tingin nito sa mga babaeng may trabaho na katulad nila Leslie. Kaya siguro ganito siya kung itrato nito. Pero parang nasasaktan na siya sa paraan ng pagtrato nito sa kanya. Bakit kaya ganun na lang kung itrato siya nito? Bigla nagring ang phone niya. Wala pa naman ang lalaki kaya sinagot niya muna ito. Hello? Sino po sila? Tanong niya sa tumawag. Numero lang kasi ang nakita niya sa screen at tingnan niya kung sino ang tumatawag. Ako to siya, si Jason. Kumusta ka na? Nasa ospital ka ba? Tanong nito. Po? Ay wala po ako doon. Nasa trabaho po ako. May kailangan ka po ba?
Tanong niya dito. Wala naman, dadalaw sana ako sa inay mo eh. Pero sa ibang araw na lang kapag nandun ka na. Nakakahiya naman kasi. Sabi nito. Ah, ganun po ba? Ano, kumusta ka na? Nakakuha ka na ba ng pera sa inay mo? Wala pa nga eh, pero sigurado na ako may makukuhaan. Sana lang makuha ko ngayon. Ay talaga? Wow, congrats ha. Pwede bang kumain tayo sa labas? Promise, ako ang taya. Medyo alanganin itong turan. Naku, ako nga ang dapat manlibre sa'yo, kuya. Kasi tinulungan mo kami ni inay. Ay sus, wala yun. Promise ko kapag nakauwi ako at nakuha ko na ang pera, sasama ako kahit saan. Magaling, magaling. Gawain mo na talaga yung ganyan, ano? Ang gumastos at sumama kahit sa kaninong lalaki. Biglang sabat na dumating na pala si Denver. Kaya hindi na nagawa pa ni Charlotte na tapusin ang sinasabi kay Jason. Bigla niyang pinutol ang tawag dito at iniharap ang mapang-uyam na titig ng kanyang boss. Sir, nagkakamali. Tumigil ka. Hindi ko kailangan pa marinig ang mga kasinungalingan mo. Galit na sabi nito. Pinili na lang niyang manahimik kesa naman sa mas magalit pa ito sa kanya ng lubusan. Kung akala mo makakalabas ka dito sa loob ng isang buwan, pananatili mo dito? Pues nagkakamali ka. Hindi ka maaaring umalis dito hanggang hindi natatapos ang isang buwan. Pag-aari kita sa loob ng isang buwan, kaya hindi maaaring makipagkita ka kahit kaninong lalaki. Naiintindihan mo? Galit na muling sabi nito. Yumuko na lamang siya para may tago ang nagbabantang luhang kanina pa gustong magunahang pumatak. Bakit ba naapektuhan siya sa bawat bintang na salita nito? Bakit ba parang tumatagos sa kanyang puso ang bawat masasakit na salitang binabato nito sa kanya? Sumusobra na ito, ngunit hindi niya may pagtanggol ang sarili dahil nangangailangan siya ng pera. Ang taong ito lamang ang makakapagbigay sa kanya, kaya kailangan niya magtiis. Tiisin ang lahat ng pang-iinsulto nito. Pero masakit na eh, sobrang sakit na, kaya hindi na niya mapigilan ang kanyang mga luha. Tuluyan na itong pumatak at pasimple niya itong pinahid. Huwag kang umiyak, hindi ako madadala sa kadramahan mo. Sigaw ni Denver sa kanya pero ang totoo ay kanina pa siya nakakaramdam ng pagkahabag dito. Nagiinit lang ang kanyang ulo sa naiisip na dahilan nito kaya kailangan nito ng pera. Kanina nang mapatingin siya dito ay nakita ang pumatak na luha nito. Andun ang kagustuhang yakapin ito at haluin sa pag-iyak. Pero iba ang lumalabas sa kanyang bibig. Parang iniinsulto pa niya ito. Umupo ka at ibibigay ko na ang gusto mo. Medyo mahinahon niya sabi dito. Pasimple nitong pinahid ang luha at sumunod sa sinabi niya. Eto ang tseke at ito ang kontrata natin. Wala na sana ganito kaya lang sa inaasal mo sa tingin ko kailangan natin to eh. Katulad na sinabi mo kanina kapag nakuha mo ang pera, aalis ka at sasama sa kung kaninong lalaki. Pues pipirmahan mo yan. Mukhang malabo mo magagawa ang balak mo ah. Pang-insulto niya sabi dito. Tumingin ito sa kanya na punong-puno ng hinanakit ang mga mata. Ngunit nanatili pa rin itong tahimik. Iniabot niya dito ang ballpen at ang coupon band na pinagsulatan niya ng kontrata. Kaninang umaga habang naghahanda ito ng almusal. Binasa yun ng babae at walang tanong na pinirmahan. Sa kontrata nakasaad. Una, dito siya sa aking pamamahay titira sa loob ng isang buwan. Pangalawa, gagawin niya lahat ng gusto ko. Pati na ang gawaing bahay ay siya rin ang gagawa. Pangatlo, kapag aalis siya dapat magpaalam muna sa akin. Pang-apat, aalagaan niya ako na parang asawa. Panglima, kapag napagaling niya ako ng tuluyan ay may bonus siyang 100,000. Pero kapag hindi, wala siyang matatanggap. Pang-anim, bawal siyang makipagkita sa kahit sinong lalaki. Ang totoo hanggang number 5 lamang ang nilalaman na yon. Ngunit kanina lamang ay naisipan niyang dagdagan ang number 6 na yon. Gusto niyang siguraduhin na wala itong kahit na sinong lalaking makakasama sa loob ng isang buwan, kundi siya lamang. Kinuha niya ang pinirmahang papel at iniwan na ito. Magkahalong saya at sama ng loob naman ang naramdaman ni Charlotte nang mahawakan niya ang tseke. Ang sama ng ugali ng mukong na to, nakakainis. Ang dumi-dumi ng utak. Super advance pa kung mag-isip. Sa bagay, konting tiis lang Charlotte. At least ngayon may magagamit ng inay mo sa pagpapagamot niya. Isang buwan lang. Makakahinga ka na rin ng maluwag. Sabi niya sa sarili.
Nagbihis siya para ipalit ang tseke na ibinigay nito. Magtatanong siya sa ibaba ng building na ito dahil parang may nakita siyang bangko doon kahapon na pumunta siya dito. Tinawagan din niya si Leslie para magkita na lang sila sa ibaba ng building para makuha na nito ang pera. Kumatok siya ng bahagya sa kwarto nito. Nagsalita siya ng malakas para marinig nito. Ngunit hindi man lang natinag ang lalaki. "Huwag po kayong mag-alala. Diyan lamang po ako sa baba ng building. Babalik din ako agad." Malakas na sabi niya, pero wala pa ring sagot. Napapailing na lumabas na siya. Madali lang naman niyang napapalit ang tseke. Makailang minuto niyang hinintay si Leslie at nang dumating ay nagyakap sila. Ibinigay niya ang pera dito. Nakabalot yun sa panyo at brown paper. Tapos inilagay niya sa paper bag para hindi halatang pera yon. Nabatukan pa niya ang kaibigan dahil nagpipilit itong sasama sa kondo ng boss dahil gusto daw nitong makita ang kanyang boss sa personal. "Grabe ka talaga siya. Hindi ko naman aagawin ang Prince Charming mo, no? Titingnan ko lang siya kung mas pogi siya sa personal." Nanunulis ang ngusong reklamo nito. "Prince Charming ka dyan. Yung masungit na yun, wag na uy." Inis na sabat niya dito. "Kunwari pa siya oh. O siya, sige na, ako ibabalik na sa ospital. Walang kasama doon si tita. Sumaglit lang ako dito." "Salamat talaga Les ha. Pasensya na kasi sobra-sobra na ang sakripisyo mo para sa amin ni inay. Hala, at nagdrama na naman ang best friend ko oh. Okay lang po yun. Babay na, baka magkaiyakan pa tayo dito eh. Sige na nga, ingat ka ha." Sabi niya dito sabay halik. Yun lang at naglakad na ito patungong sakayan. Siya naman ay pumasok na rin sa loob at nagtungo sa elevator. Tamang-tama naman papasok si Jason sa building, kaya kitang-kita niya si Charlotte na sumakay sa elevator. Na-curious kasi siya sa mga kwento ni Denver, kaya nag-surprise visit siya dito para makita ang babaeng. Sinasabi nitong kamukha daw ng namayapa nitong kasintahan. Hindi naman niya akalaing makikita sa lugar na yun si Charlotte. Hindi ako maaaring magkamali. Si Charlotte talaga ang babaeng yun. Pero nung ginagawa niya dito, sabi niya sa sarili, biglang may bumundol na kaba sa kanyang dibdib. Patakbo niyang tinungong isa pang elevator. At tinasandali lamang nasa floor na siya na kung saan naroroon ang kondo ni Denver. Mabilis siyang lumabas ng elevator nang bumukas ito. At tamang-tama namang papasok na ng unit ni Denver si Charlotte. Parang pinagsakloban ng langit at lupa si Jason sa natuklasan. Dahil ang babae palang ikinukwento ni Denver sa kanya at si Charlotte ay iisa. Si Charlotte na halos hindi na nawala sa kanyang puso at isipan simula nang makilala niya ito. Itutuloy.